Nakaupo ang sobre sa kitchen counter nang makauwi ako galing trabaho, katabi mismo ng bote ng champagne na iniimpok niya para sa kanyang graduation ceremony. Binigyan ako ng asawa ko ng divorce papers sa parehong araw na naging doktor siya. Hindi kinabukasan, hindi isang linggo pagkatapos, eksaktong parehong araw. Habang nagche-cheers ang mga kasamahan niya sa success niya sa hospital reception, nakatayo ako sa kusina namin at nakatitig sa legal documents na nagtapos sa 12 taong pagsasama. Ako si Daniel Reyes, 38 anyos na ako at ginugol ko ang nakalipas na dekada bilang logistics coordinator sa isang shipping company, nagdo-double shift at weekend hours para makapag-focus ang asawa ko sa medical school nang hindi nag-aalala sa bills. Ang pangalan niya ngayon ay Dr. Rafaelita Santos. Bagamat siguro babalik siya sa Dr. Rafaelita Cruz kapag naghiwalay na kami. Pinaghirapan niya talaga ang title na yon, walang duda. Pero ang hindi niya pinaghirapan ay ang pamilya na itinatapon niya na parang lumang dyaryo. Ang bote ng champagne ay nagpapawis ng condensation sa granite countertop na pinili naming magkasama 5 taon na ang nakalipas. Noon pa, magka-partner pa kami. Noon pa, tayo pa ang ginagamit namin sa bawat usapan, hindi ako. Daniel, kailangan mong pirmahan to, sabi ni Rafa, hindi ganong nakatingin sa mata ko. Naka-white coat pa rin siya galing ospital, yung may embroidered name sa navy blue thread, Dr. Rafaelita Cruz. Matigas ang ulo niyang panatilihin ang maiden name niya professionally. Noon, akala ko career identity yon. Ngayon, naiintindihan ko na exit strategy pala yon. Kinuha ko ang papeles at binflip ko nang hindi talaga binabasa. Naghalo-halo ang legal jargon sa mga pahina na halatang inihanda na linggo o buwan na ang nakalipas. Hindi to bigla ang desisyon. Kalkulado to, pinlano, tiyempo ng perpekto para sa maximum efficiency. Very doctor-like nga naman. Kailan mo pa pinagawa to, tanong ko, pinanatili kong kalmado ang boses. Kinikilig-kilig niya ang stethoscope. Inilili ko sa daliri niya gaya ng ginagawa niya kapag hindi komportable. May import ba yon? Mahalaga sakin. Bumuntong hininga si Rafa. Yung klaseng buntong hininga na parang sinasabing unnecessary ang tanong. 3 buwan na ang nakalipas. Naghihintay ako ng tamang oras. 3 buwan. Habang nagtatrabaho ako ng 60 oras na linggo para mabayaran ang huling student loans niya. Habang sinasabi ko sa boss ko na hindi ko matatanggap ang promotion dahil magre-relocate yon at nandito ang residency niya. Habang pinaplano ko ang surprise party para sa graduation niya na mukhang hindi na matutuloy, graduation day ang tamang oras. Bagong chapter to, Daniel. Clean break, fresh start. Naiintindihan mo ba? Marami akong naiintindihan. Naiintindihan ko na ang struggling medical student na nangangailangan ng suporta ko ay naging Dr. Rafaelita Cruz na hindi na nangangailangan ng kahit ano mula sa akin. Naiintindihan ko na ang bawat sakripisyo ko, bawat naantalang pangarap, bawat kompromiso ay may expiration date na walang nagsabi sa akin. Saan ako pipirma? Tanong ko. Nagulat siya, baka nadismaya pa. Parang inaasahan niyang mag-aaway kami, magkakaroon ng malaking dramatic scene na magagamit niya para i-justify ang desisyon niya mamaya. Pero hindi ko ibibigay sa kanya yung satisfaction na yon. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng hindi binabasa. Matatag at malinaw ang signature ko, katulad lang ng ginagawa ni Daniel Reyes na kailangang gawin. Nang islide ko ulit ang papeles sa counter, tinitigan niya yon na parang hindi makapaniwala na ganito kadali. Yun lang, sabi niya, hindi mo itatanong kung bakit hindi mo susubukang ayusin. Tiningnan ko ang asawa ko, talagang tiningnan, at nakita ko ang estranghero na nakasuot ng pamilyar na mukha. Ano pa bang aayusin? Rafa, matagal mo nang napagdesisyonan to. Nahuli lang ako. Binuka niya ang bibig na parang may sasabihin, tapos isinara ulit. Nakikita ko ang kalkulasyon sa mata niya, yung tingin niya kapag nahihirapan siyang mag-diagnose. Inaasahan niyang magre-resist ako. Ang pagko-cooperate ko ay nakakagulo sa script niya. Aalis na ako. Magpapak, sabi ko habang papunta sa hagdan. Saan ka pupunta? May import ba? Walang sagot si Rafa. Naka-white coat lang siya roon, hawak ang signed divorce papers na parang diploma na pinaghirapan niya habang umaakyat ako para buwagin ang 12 taong pinagsamahan namin.
Kung sa tingin mo ay mahalaga ang kwentong ito, kung pinapaisip ka nito tungkol sa sakripisyo, relasyon, at kung ano talaga ang utang natin sa isa't isa, pindutin mo ang subscribe button at mag-comment sa ibaba ng iyong saloobin. Sabihin mo sa akin kung naramdaman mo na bang pinagsamantalahan sa isang relasyon. Ang engagement mo ang tumutulong sa akin na magdala ng higit pang ganitong kwento. Ngayon, tuloy natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Ang totoo, nakikita ko na to darating kahit 6 na buwan pa lang. Hindi consciously siguro, pero sa loob-loob ko, sa lugar na alam mo ang bagay bago mo pa aminin. Unti-unti siyang lumayo si Rafa, parang umuurong sa kwarto nang hindi napapansin ng iba. Nagsimula sa maliliit na pagbabago. Tumigil na siyang magtanong tungkol sa araw ko. Ang phone conversations niya ay lumipat mula living room patungo sa saradong pinto. Nagkaroon siya ng bagong interes, bagong kaibigan mula sa ospital, mga taong hindi niya talaga ipinakilala sa akin. Nang imungkahi ko na magplano kami ng vacation pagkatapos ng graduation niya, isang bagay na pinag-uusapan na namin ng maraming taon, sabi niya maybe sa tono na malinaw na hindi. Ang pinakamalaking senyales ay ang paraan niya pag-usapan ng future. Lagi itong pag natapos ko ang residency o pag naka-establish na ako sa practice ko. Wala nang tayo, wala nang kami, puro ako na gumagawa ng plano sa mundo kung saan wala na pala ako. Pero kinumbinsi ko ang sarili ko na stress lang yon. Brutal ang medical school. Mas malala pa ang residency. Pagod siya, overwhelmed, focused sa career. Pag naayos na ang lahat, magre-reconnect kami. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko habang nagtatrabaho ako ng extra hours para sa bills. Habang kumakain ako mag-isa, habang natutulog ako sa sofa, habang naghihintay sa kanya galing ospital. Sinimulang ipack ko ang gamit ko ng systematic. Tulad ng pag-aproba ko sa logistics problems sa trabaho. Damit, personal items, documents, photographs. Iniwan ko ang lahat ng pinagsamahan namin, furniture, kitchen stuff, artwork na pinili namin sa street fairs. Iwan ko sa kanya ang material evidence ng kasal namin. Interesado ako sa fresh start, hindi sa custody battle over coffee makers. Tumunog ang phone ko habang nagpapack ng books. Si Timothy, best friend ko mula college, siya ang best man ko sa kasal. Nakita niya ang buong relasyon namin mula simula. Hoy pare, kumusta ang graduation ni Rafa, tanong niya. Eventful, sagot ko. Binigyan ako ng divorce papers, katahimikan, tapos ano? Pagkatapos mismo ng ceremony, handang-handa na. Very efficient. Daniel, pupunta ako dyan. Huwag, aalis na rin ako, tatawagan kita mamaya. Saan ka pupunta, hindi pa napagdesisyunan. Binaba ko bago siya makapagmalaki. Mabuti ang intensyon ni Tim, pero wala akong gana sa sympathy o advice. Kailangan kong mag-isip, magproseso, malaman kung ano ang susunod sa buhay na bigla na lang nawasak ang pundasyon. 3 oras akong nagpack ng mga mahahalaga. Dinala ko ang boxes sa sasakyan habang nanatili si Rafa sa kusina. Siguro tumatawag sa nanay niya o lawyer o baka kay Dr. Nathaniel Cruz, thoracic surgeon, divorced, guwapo sa Silver Fox style na pinapatawa ng mga nurse. Nakita ko siya 2 beses sa hospital events, parehong beses na may impression akong mas kilala niya ang asawa ko kaysa sa akin. Nang dalhin ko ang huling box, lumitaw si Rafa sa pintuan. Daniel, pag-usapan natin ang logistics, bahay, accounts, visitation schedule. Visitation schedule. Muntik na akong matawa. Rafa, wala tayong anak. Ano ba ang bibisitahin ko? Nagmukha siyang nahihiya. I mean, kapag kukunin mo ang mail o ano pa, i-forward mo na lang ang mail ko. Panatilihin mo ang bahay. Panatilihin mo ang lahat. Wala akong gusto sa... Hindi yon practical. Dapat hatiin natin ng maayos ang assets. Sige, ipadala ng lawyer mo ang papeles. Pirmahan ko kung ano man ang gusto mo. Pero ngayon, tapos na ako. Nilagay ko ang huling box sa sasakyan at isang huling tingin sa bahay na binili namin nang 3rd year pa lang siya sa med school. Sobrang excited kami noon. Pinag-uusapan ng future, pagpuno ng mga kwarto ng mga anak, pagtanda ng magkasama sa front porch. Fiction lang pala lahat yon. Kwento na pinaniwala niya ako hanggang hindi na niya ako kailangan. Daniel, tawag niya mula sa pintuan habang sumakay ako sa sasakyan. Sana alam mo na hindi personal to. I-start ko ang engine at tiningnan siya sa windshield. Personal ang lahat sa marriage, Rafa. Yon ang point. Umalis ako sa bahay na yon,
Sa buhay na yon, sa bersyon ng sarili ko na naniniwala na may saysay ang pag-ibig at sakripisyo. Sa rearview mirror, nakatayo si Rafa sa pintuan, kinukuha na ang phone para tawagan siguro si Dr. Cruz. Sinasabing tapos na. Naputol na ang deadweight. Nag-drive ako ng 3 oras bago huminto sa parking lot ng motel sa labas ng city limits. $49 ang gabi, yung klaseng lugar na mas matanda pa ang carpet kaysa sa marriage namin. Sapat na yon pansamantala. Dinala ko ang boxes sa loob, nag-unpack ng sapat para makapag-function, at umupo sa gilid ng kama na nakatitig sa kawalan. Nag-buzz ang phone ko ng texts. Si Tim na nagtatanong kung saan ako. Nanay ko na gustong malaman kung nagustuhan ni Rafa ang graduation gift na ipinadala niya. Boss ko na nagtatanong kung papasok pa ako Lunes. Pinatay ko ang phone at humiga sa scratchy bedspread. Nakikinig sa muffled TV sounds mula sa katabing kwarto. Sa loob ng 12 taon, tinukoy ko ang sarili ko sa pamamagitan ni Rafa. Sinuportahan ang pangarap niya, inayos ang buhay ko sa schedule niya. Ginawa ang success niya ang primary goal ko. At ginawa ko yun ng kusang loob, kahit enthusiastic, dahil naniniwala akong may pinagsasamahan kami. Partnership kung saan minsan isa ang nagdadala ng mas maraming bigat para makamit ng isa ang pangarap. Tapos magpapalitan kayo ng role at magbubuild kayo sa isa't isa. Maliban na lang hindi kami nakarating sa switching roles part. Sa sandaling hindi na niya ako kailangan, naging disposable na ako. Siguro nakatulog ako dahil nang magmulat ulit ako, dilim na sa labas at galit na nagbubuzz ang phone ko sa nightstand. Binuksan ko ulit nang hindi ko matandaan. 17 missed calls mula kay Rafa. 23 text messages, lalong lumalala ang bawat isa. Ang una ay practical. Kailangan nating pag-usapan ang house insurance. Kinuha mo ba ang spare car keys? Tumawag ang nanay mo. Ano ang sasabihin ko? Tapos, nagbago ang tono. Daniel, childish to. Tawagan mo ako. Mga matanda tayo. Kaya nating i-handle to ng mature. Hindi ka pwedeng mawala na lang. Ang huli, 20 minuto na ang nakalipas. Daniel, please. Kailangan nating mag-usap. Nagkamali ako. Matagal ko yung tinitigan. May parte sa akin na gustong tawagan siya, marinig kung ano ang sasabihin, baka malaman na misunderstanding lang to. Pero alam ko na mas maganda. Hindi nagkamali si Rafa. Nagdesisyon siya ng kalkulado na hindi na siya napagsilbihan, ngayong umalis na ako talaga. Sa halip na magmakaawa ng isa pang chance, pinatay ko ulit ang phone at natulog ulit. Kinabukasan, nagising ako na may absolute clarity kung ano ang gagawin ko susunod. Matagal ko nang ipinagpaliban ang sarili kong buhay, kaya nakalimutan ko na may pangarap pa pala ako na hindi umiikot sa pagiging support system ni Rafa. Matagal nang sinusubukan akong i-promote ng logistics company ko sa loob ng 2 taon. Ang position ay sa Seattle, managing West Coast operations, malaking race, totoong responsibility. Tinanggihan ko dahil nandito ang residency ni Rafa. Ngayon, problema na niya yon. 3 tawag ang ginawa ko. Una sa boss ko, tinanggap ang Seattle position. Pangalawa kay Tim, hiniling na ibenta ang sasakyan ko at ipadala ang pera. Pangatlo sa lawyer na inirekomenda ni Tim, inutusang i-handle ang divorce proceedings nang hindi kailangan ang physical presence ko. By noon, may one-way plane ticket na ako sa Seattle at corporate apartment na naghihintay. By sunset, nasa eroplano na ako, nanonood sa lumalayo kong dating lungsod sa ilalim ng ulap. Malamig at maulan ang Seattle at walang memories. Inilagay ako ng company sa furnished apartment downtown habang naghahanap ako ng permanent housing. Demanding at interesting ang trabaho, lahat ng gusto ko professionally pero iniwan ko para sa career ni Rafa. Inilagay ko ang sarili ko sa trabaho nang may focus na hindi na makakompetensya ng iba. Sa loob ng 3 buwan, na-streamline ko ang operations, binawasan ang costs ng 20% at nakilala bilang yung taong nakakapag-accomplish. Tinawag ako ng boss ko na pinakamabuting desisyon nila sa mga nakaraang taon. Nagtrabaho ako ng 60-hour weeks, hindi dahil kailangan, kundi gusto ko. Sa gabi, ginagalugar ko ang lungsod. Nakahanap ng gym na nagustuhan, natuklasan ang coffee shops kung saan walang nakakaalam ng history ko. Binubuo ko ulit ang sarili ko mula sa simula at sa unang beses sa mahigit 1 dekada, ako na ang may hawak ng blueprint. Tinatawagan ako ni Tim linggo-linggo
para i-check. Maganda ang tunog mo pare, sabi niya sa isa sa usapan namin. Mas magaan. Nakakamangha kung ano ang nangyayari kapag hindi mo na dinadala ang buong buhay ng iba sa likod mo. Si Rafa, tinatanong ka raw, ano ang gusto niyang malaman, kung saan ka mainly. Kung may nakikita ka na ba, kung okay ka lang, at ano ang sinabi mo na thriving ka. Galit na galit siya ron, ngumiti ako. Kumusta ang divorce? Sabi ng lawyer halos tapos na. Hindi niya kinukontesta. Pinirmahan niya lahat ng papeles na ipinadala ng attorney niya. Tama kang ginawa mong clean. Ano ang bahay pinanatili niya at nandoon na raw si Dr. Cruz ayon sa social media. Dapat masakit yon, pero hindi. Or baka masakit pa rin, pero hindi ko na maramdaman sa ilalim ng maraming layer ng bagong buhay na binuo ko. Buti na lang para sa kanya, sabi ko, at sincero yon. Pwede niyang kunin siya sa bahay at kahit ano pa mula sa dating buhay. Tapos ka na talaga sa kanya, no? Tapos na ako sa kanya? Noong binigyan niya ako ng papeles na yon, Tim, hindi ko palang inamin. 3 taon ang lumipas ng ganito. 3 taon ng pagbuo ng career, pag-explore ng bagong lungsod, pagiging taong nakalimutan ko na umiiral sa ilalim ng maraming taon bilang asawa ni Rafa. Nag-date ako paminsan-minsan, wala namang seryoso. Mostly para maalala kung paano makipag-usap sa babae nang walang bigat ng failing marriage sa bawat usapan. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan sa trabaho, sa gym, sa recreational baseball league, na sumali ako ng biglaan. Normal na friendships, batay sa tunay na common interests, imbes na pagiging spouse na sumasama sa medical school events at small talk sa ibang spouses. Finalized ang divorce 6 buwan pagkatapos kong umalis. Ipinadala sa akin ng lawyer ang copies ng documents. Opisyal na tinapos ang unofficial na natapos noong magdesisyon si Rafa na hindi nakasama ako sa bagong buhay niya. Pinirmahan ko yon sa apartment ko sa Seattle, nakatingin sa Space Needle. Pakiramdam ko ay relief lang na match na ang paperwork sa realidad. Bumili ako ng bahay sa Fremont, neighborhood na puno ng artists at coffee shops at mga taong hindi interesado sa past mo. Inayos ko mismo sa weekends, natuto ng carpentry mula sa YouTube videos, natuklasan na gusto ko palang magtrabaho gamit ang kamay. Naging project ko ang bahay, investment ko sa future na akin lang talaga. Dumalaw si Tim minsan na natili ng long weekend kung saan halos inom lang kami ng magandang beer at nag-usap tungkol sa lahat maliban kay Rafa. Sa huling gabi niya, nakaupo sa back deck nanonood ng sunset, sabi niya, alam mo bang sinusubukan kanyang hanapin matagal akong uminom ng beer? Bakit wala akong idea, pero tinatanong-tanong niya. Tinawagan pa ang dating opisina mo, nag-message pa sa nanay mo sa Facebook last month. Ano ang sinabi mo? Na moved on ka at wala akong current contact info. Technically totoo yon dahil binago mo ang number mo. Binago ko ang number ko specifically para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Past is past. Walang dahilan para mag-iwan ng bukas na pinto sa mga taong malinaw na gustong lumabas. Kung makontak ka ulit niya, sabi ko, sabihin mo rin yon. Okay lang ako, moved on na ako, at mas gusto kong maiwan na lang. Sige, sabi ni Tim. Tapos pagkatapos ng pause, hindi ka ba talaga nag-iisip tungkol sa kanya? Minsan, inamin ko. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Parang iniisip mo ang movie na napanood mo minsan na hindi natapos ang paraan na inaasahan mo. Nangyari sa isang tao, pero hindi na pakiramdam na nangyari sa akin. Yun ang totoo. Si Daniel Reyes na ikinasal kay Rafaelita Cruz ay parang ibang tao na. Isang taong kilala ko noon pero nawala na ang contact. Ang current version ko na nakatira sa Seattle, nagpapatakbo ng West Coast operations, nag-aayos ng bahay sa Fremont. Hiwalay na individual siya. Tapos 3 taon at 2 buwan pagkatapos kong umalis sa bahay na yon, tumawag ang phone ko mula sa number na hindi ko kilala. Muntik ko nang hindi sagutin, pero may humila sa akin na sagutin. Daniel, ang boses ni Rafa ay parang malamig na tubig. Oh my God, sumagot ka. Matagal na akong sumusubok makontak sa'yo. Bakit binago mo ang number mo? Bakit ka nawala ng tuluyan? Sumandal ako sa desk chair, nanonood sa ulan na tumutulo sa office window ko. Rafa, paano mo nakuha tong number na to, hospital records? Inilagay mo to bilang emergency contact mo sa isang bagay. Daniel,
Kailangan nating mag-usap. Wala tayong kailangang pag-usapan. Divorced na tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin tungkol sa atin? Tungkol sa nangyari, Daniel, nagkamali ako. Malaking pagkakamali. 1,000 beses ko nang naisip ang usapang to sa unang taon pagkatapos kong umalis. Naisip ko kung ano ang sasabihin ko, kung paano ako magre-react, kung vindicated or bitter o triumphant ang mararamdaman ko. Pero ngayong nangyayari na talaga, pakiramdam ko ay wala lang. Baka medyo pagod lang. Rafa, 3 taon na. Alam ko at iniisip kita araw-araw tungkol sa ginawa ko, sa itinapon ko. Ako at si Dr. Cruz, hindi gumana. Sa totoo lang, wala talagang gumana. Sinusubukan kong mag-move forward, pero mali ang pakiramdam ng lahat dahil wala ka. Hindi na yun problema ko. Daniel, pakinggan mo lang ako saglit. Tanga ako at takot, akala ko kailangan ko ng iba, ng mas exciting kaysa sa meron tayo. Pero mali ako. Walang laman pala ang lahat ng akala kong gusto ko. Maganda ang career, pero umuuwi sa walang laman na bahay tuwing gabi. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ibinigay mo sa akin noong mga taon na yon, kung ano ang sinakripisyo mo. Tumayo ako at lumakad sa window, tumingin sa trapik ng Seattle na gumagapang sa ulan. Buti na lang naintindihan mo yon. Sana makatulong yon sa susunod mong relasyon. Wala nang susunod na relasyon. Ako lang, na-realize na nawala ko ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin. Hindi mo ako nawala, Rafa. Binigyan mo ako ng divorce paper sa graduation day mo at sinabi mong gusto mo ng clean break. Hindi yon pagkawala ng tao. Yon ay pagtatapon. Umiiyak na siya ngayon. Naririnig ko sa boses niya. Alam ko. Alam ko. At sobrang sorry, Daniel. May 200 missed calls ako sa dating number mo, daan-daang text na hindi mo binasa. Sinusubukan kitang maabot mahigit 1 taon na. Bakit? Dahil mahal kita. Dahil gusto ko ng isa pang chance. Dahil sa wakas, lumaki ako ng sapat para ma-realize na ang lalaking sumuporta sa akin sa medical school, nag-double shift para makapag-aral ako. Nag-celebrate sa bawat maliit na tagumpay na parang sa kanya rin. Yung lalaking yon ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong title o career o exciting na bagong relasyon. Isinandal ko ang noo ko sa malamig na salamin ng window. 3 taon na ang nakalipas, magiging lahat to ang gusto kong marinig. Pero ngayon parang tunog lang ng taong na-realize na masamang investment decision ang ginawa at gustong mag-renegotiate. Rafa, pakinggan mo ko ng mabuti sa sasabihin ko. Hindi na ako yung dating tao. Yung Daniel Reyes na walang kondisyon na nagmamahal sa'yo, na gagawin ang kahit ano para sa'yo. Na itinayo ang buong buhay niya sa pagsuporta sa pangarap mo na matay na yung lalaking yon noong binigyan mo siya ng divorce papers. Ibang tao na ako ngayon. Isang taong natuto na hindi mo pwedeng mahalin ng sapat ang isang tao para mapilit siyang manatili kung nagdesisyon na siyang umalis. Hindi yun fair. Fair muntik na akong matawa. Fair sana kung nagkaroon ng usapang to bago ka mag-file ng divorce. Fair sana kung sinabi mo na hindi ka masaya imbes na i-plan ang exit mo ng 3 buwan. Fair sana kung tinrato mo ang asawa mo bilang partner, imbes na stepping stone na pwede mong itapon kapag hindi mo na kailangan. Katahimikan sa kabilang linya, tapos mahina. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko salamat sa lesson. Salamat sa pagturo na mas mataas ang halaga ko kaysa maging support system lang ng iba. Salamat sa pagpilit sa akin na bumuo ng buhay na talagang akin. Pero, sinasabi ko rin goodbye, Rafa, sa totoo na to. Huwag mo na akong subukang kontakin ulit. Daniel, wait. Binaba ko. Agad na nag-buzz ang phone ko mula sa parehong number. Binlock ko. Tapos umupo ako sa desk ko ng matagal, nanonood sa ulan, nararamdaman ang pagkaluwag sa dibdib na hindi ko alam na mahigpit pa pala. Tumawag si Tim 20 minuto pagkatapos. Pare, freaked out si Rafa nang tumawag sa akin. Sabi binaba mo sa kanya at hindi mo sinasagot. Ano ang nangyari? Nakita niya ang number ko. Gusto mag-reconcile. Sabi ko, hindi. Ano ang pakiramdam mo? Naisip ko. Free pakiramdam ko, completely free. Buti, sabi ni Tim. Dahil sa totoo lang, hindi kanya gusto ulit dahil mahal ka. Gusto kanya ulit dahil binasted siya ni Dr. Cruz para sa mas bata at brutal ang residency niya. At sa wakas, na-realize niyang hindi kasing glamour ang pagiging doktor gaya ng akala niya.
Hindi ka tao sa kanya, pare. Safety net ka. Alam ko. At ayaw mo pa rin marinig kahit saglit, Tim, kung itinapon ka ng isang tao, hindi mo binibigyan ng chance na itapon ka ulit. Natuto ako sa lesson ko. Binuo ko ang bagong buhay. At wala siyang masasabi na magpapabalik sa akin sa dating bersyon ko nang kasama siya. Nag-usap kami ng matagal, pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho. May na-delay na shipment sa Portland at kailangan ng team ko ng guidance sa rerouting. Tunay na problema na may tunay na solusyon, mas simple kaysa sa komplikadong gulo ni Rafa na tumatawag 3 taon ng huli na may paumanhin na hindi na nagbabago ng kahit ano. Gabi na yon, nakaupo sa bahay ko sa Fremont, nagre-refinish ng hardwood floors sa spare bedroom. Naisip ko si Daniel Reyes na nakatayo sa kusina na pinipirmahan ng divorce papers. Nasaktan siya siguro, pero matalino rin siyang umalis ng malinis. Hindi nakipaglaban sa bagay na wala na. Nagsimula ulit sa bagong lugar, imbes na magmulto sa guho ng patay na kasal. 3 taon pagkatapos, patunay ako na minsan ang pinakamabuting bagay na magagawa sa iyo ng isang tao ay pakawalan ka. Kahit hindi niya sinasadya na regalo yon noon. Nag-buzz ulit ang phone ko gabi na yon, text mula sa unknown number na siguro si Rafa gamit ang ibang phone. Daniel, please. Nagmamakaawa ako. Isang usapan lang, kape lang. Ipaliwanag ko. Humingi ako ng maayos na paumanhin. Pupunta ako sa Seattle, please. Tinitigan ko ng matagal ang mga salitang yon. May maliit na parte sa akin. Siguro yung natatandaan pa ang pagmamahal sa kanya. Na gustong sumagot, oo. Marinig ang paliwanag. Tanggapin ang paumanhin. Baka bigyan pa ng isa pang chance. Pero ang mas malaking parte, yung natuto, lumaki, at nag-rebuild sa loob ng 3 taon, alam ang mas maganda. May dahilan kung bakit nagsasara ang ilang pinto ng tuluyan. May dahilan kung bakit natatapos ang ilang chapter dahil kailangang magpatuloy ang kwento. May ilang relasyon na nagtuturo kung ano ang hindi na dapat tanggapin kahit kailan. Dinelete ko ang message ng walang sagot. Tapos bumalik ako sa pagre-refinish ng floors, pagbuo ng bahay, pamumuhay ng buhay, na aksidenteng binigyan ako ng permiso ng divorce papers ni Rafa na likhain. Minsan, ang pinakamasamang bagay na mangyayari sa'yo ay lumalabas na pinakamabuti. Kailangan mo lang maging handa umalis at malaman kung ano ang susunod. Kung na-resonate sa'yo ang kwentong ito, kung natuto ka tungkol sa self-worth at pag-alam kung kailan aalis, maglaan ka ng sandali para i-like ang video na to at i-share sa taong baka kailangan ito marinig. Mag-comment sa ibaba tungkol sa panahon na ang pagkawala ng isang bagay ay naging simula ng mas maganda. Ang inyong kwento ang nag-i-inspire sa mga video na to at binabasa ko ang bawat comment. Salamat sa pagiging nandito at magkita-kita tayo sa susunod.